debate, no? Proving of God via valid evidence, no? So, ang ating first speaker dito ay si Brother Real Truth Founder, no? Yes, hello. Good evening sa lahat. So, yun do, ang ating second speaker naman dito ay si Brother Alvin Gitamundok. Alam naman natin, kilala na si Brother Alvin, no, sa mga debate. So, hindi na bago hindi na bago yung pangalang Alvin Gitamundok. Good eve, good eve. Okay, so bago tayo magsimula ay bigyan muna natin ng tig-ilang minuto para ipakilala ang kanilang sarili. Of course, no? At unahin natin ang ating first speaker na si Brother Real Truth Founder. Okay? Okay, sige po. Okay, magandang gabi. Salamat Bro Gerald, no, Bro Alvin sa pagpapa-unlock ng aming hamon, ano. So, ayun nga, my name is Real Truth Founder. Then ako nga po ang founder ng Real Truth Believer, na kung saan ang aming paniniwala ay pinaniniwalaan namin yung tungkol sa Diyos na kayang i-prove via valid evidence. So, in terms of valid evidence, syempre, latagan dapat ng ebidensya na kung saan, kung ano ang claim, siya dapat ang evidence na ilalatag natin. Pero, ayun nga, so yun yung ano namin, no? Kapag nalatagan mo naman ng valid evidence yung paniniwala mo, wala namang problema sa amin yan. At i-declare namin na real truth ang paniniwala mo. At syempre, aanohan namin yan, sasang-ayunan namin. Kaya kami ay real truth believers. So, ayun. Sige Okay, po. so Maraming salamat. yun po, no, si Real Truth Founder. Dako naman tayo kay Brother Alvin Gitamundok para magpakilala uli. Brother Alvin. Okay, good evening, Brother Ross, our Chief Admin sa PDA. At sa ating katunggali ngayon, atong amigo, si Real Truth Founder. Pero I would like to know his first name and real name, Brad. Can you tell me your full name o first name man lang? Hindi kami nagbibigay. Ganon ba? So how would you do? Okay na yun as magkakilala tayo as ako ay Real Truth Founder. Okay na yan. Sige. For that point. So I'm Brad Alvin, representing the Roman Catholic Church, and then I will prove the existence of our Christian concept of God. Actually, I have here philosophical, logical, and theological thesis which I would be submitting before this end of November to University of Santo Tomas Theological Society for assessment and evaluation. And then later in December, I may have to defend this at UST in Manila. So I am Bishop Legated Roman Catholic Apologist, and I will negate the stand of Brad Real Truth Founder because according to Bergeros, if I'm not wrong, his belief is that nature is God, or his God is all of nature. So I will be negating that, and I will also stand on my side to prove my evidences, valid evidence, on why I believe the Christian or Catholic God. Okay, Bedros? Yes, okay. So, there it goes. Makikita natin ngayon dito. Napakaganda po ang debate sa gabing ito. So, yun po, no, ang ating rules. Allotted time is 10 minutes, no, both presentation. Then, 10 minutes cross-examination. So, depende na yan kung uubusin nyo yung oras or i-waive nyo ang natitirang oras. Same thing sa rebuttal, same time. Magkakaiba lang tayo sa conclusion. 5 minutes na lang yung conclusion. Then afterwards sa 5 minutes na conclusion vote, magkakaroon na lang ng shout out login, mga 3 minutes or 2 minutes siguro, ano. So no ad hominem. So alam ko naman mga very professional yung mga nandito. Kaya alam natin na professionalism ang kailangang gagawin sa debating ito. Okay, and all right. So bibigay natin ang 10 minutes for the first speaker, Real Truth Founder, for his 10 minutes allotted time to present the argument. Go ahead. Okay, so good evening sa lahat, no? Yun na nga. So sa Real Truth nga, yun nga, yung tulad ng nasabi ko kanina, ang aming pinaniniwalaan lamang tungkol sa Diyos ay yung kayang i-prove via valid evidence. So,
based sa aming pagsusuri o pag-aaral, ang proven na God ay yung Diyos ng mga pantheism na kung saan yun nga yun yung nature, no. Pero itong nature na to, ano to, no, malalim na nature ito. Kumbaga hindi ito yung palipaligid lang, hindi ito yung mga puno-puno lang, yung mga gubat-gubat lang, 'di ba? So yung iba kasi yun ang akala nila sa God nature namin eh. Mga gubat lang yan, bundok lang yan. 'Di ba? So yung God nature na tinutukoy namin ay ito yung sangkalahatan na kung saan ito yung entire universe na kung saan yung buong universe yaan yung nature na kung saan lahat nga tayo parte ng nature eh, 'di ba? So kumbaga wala tayong maibigay na hindi part ng nature kaya therefore bakit nga ba namin ginawang God o bakit namin pinaniwalaan ng mga pantheism na ang nature ay God dahil unang-una sakop niya ang lahat. Walang mga bagay o wala tayong maipapakita na sakop niya. Hindi tayo mabubuhay nang wala siya, 'di ba? So sa amin kasi ang latagan ng valid evidence ay kung ano ang claim, siya dapat ang ilalatag mong evidence, ano? Hindi halimbawa, naglatag ka na ang claim mo ay nature, ang God ay nature. So nature ang ilalatag mo na evidence, 'di ba? Yung iba naman kasi ang ginagawa, kiniklaim yung Diyos nila na gumawa ng nature. Ang nilalatag na evidence ay yung nature. Ay hindi, dapat ang ilalatag mo ay yung Diyos mo. 'Di ba? Bakit mo ilalatag yung ginawa? Eh pwede din naman akong mag-claim na ginawa ng lolo ko yung gawa na yan. Kasi yun ang ginagamit nilang philosophical logic na if there is a creation, therefore there is a creator. Ang ginagamit nilang evidence ay yung creation. Eh pwede ko namang gamitin na likha ng lolo ko ang lahat ng creation, 'di ba? Dapat ang ipapakita natin ay yung creator. Sa amin, ayun malinaw naman na makikita naman natin at ma-observe natin na ang nature siya mismo ang creator. Siya din ang creation, 'di ba? So paano? So sampulan natin ang mga tao lumilikha ng kapwa-tao. O 'di ba? Sino ang creator? Tao. Sino ang creation? Tao pa rin. 'Di ba? So halimbawa ang mga puno, lumilikha ng kapwa puno. Sino ang creator? Puno. Ang creation din niya, mga puno. 'Di ba? Siya at siya pa rin. Kumbaga ang ano diyan ay cycle, nagkakaroon ng cycle, 'di ba? So ayan yung mga valid evidence, no, hindi lang dapat puro sulat. Ang mahirap kasi sa iba, sa mga ibang kadebate namin, naglalatag ng sulat, pag tinanong namin paano ipoprove natin na totoo yung nakasulat. Eh ang sagot kasi nakasulat. Oh, 'di ba? Hindi po gano'n ang valid evidence. Dapat may sulat, pagkatapos ilalatag mo saan yung ebidensya para magpatotoo na totoo yung nakasulat, 'di ba? So dapat gano'n. Halimbawa, kunyari ang mga gadget, ginawa ni Pedro itong gadget na 'to. Asan yung design, nasaan yung mapa, paano ginawa ni Pedro 'yan? O nasaan ngayon si Pedro, 'di Excuse ba? me, Brother Riel. Yes, yes. Just want to interrupt seconds, no? Mm. So, ito yung 10 minutes mo is to present your argument to prove about your God as Yes. in the nature. Mm. So, nakikita ko kasi you are on the rebuttal stand na. So, pwede bang i-present mo why did you believe sige. that nature is God? Okay? Okay. You still So, have 6 minutes and 34 seconds. Go ahead. Okay, actually kasama na 'yun, no. So ayun, bakit nga naging Diyos ang nature, no? So usually yun din 'yun, yung omnipotent, omnipresent, yung omniscience, omnipresent. So present siya sa lahat. So syempre makikita naman natin ang nature, 'di ba? Present sa lahat ang nature, 'di ba? Unless na lang wala naman tayong maibibigay nga na hindi nga niya saklaw. Lahat nga ng kaganapan ay saklaw niya. So lahat 'yun kaya niyang gawin. At ano pa yung omniscience, yun nga, yun kayang gawin ng lahat. At omnipotent, so lahat ng kapangyarihan. Pero sa amin naman, hindi kami nagki-claim na nagdudulot ng paradox na kung saan invalid questioning. So gaya na lang nung sinasabi nila, no, na omnipresent daw, tapos present daw. So tinanong, nasaan? Nasa langit lang daw. 'Di ba? So hindi omnipresent 'yun kung nasa langit lang. So sa amin ang nature ay omnipresent, natural kahit saan ka nga magpunta nandun siya. So
So, ang kayang gawin ay lahat lang din ang kayang gawin. Ang kayang gawin. Yung hindi kayang gawin, automatic, hindi talaga kayang gawin yun. Ganun ang omnisense namin, no? So, kasi nagkakaroon ng paradox yung sinasabi nila na lahat ay kayang gawin pero hindi naman nagawa. Diba? Or including ba daw yung kayang gawin, yung hindi kayang gawin? Diba? Questionable. Yung kumbaga, yung gumagawa noong kaya ba niyang gumawa ng bagay na di niya kayang buhatin. So, yun kasi ang usually mga paradoxal question. Then, so almost lahat naman ng features ng God na kayang i-prove ay nasa God nature. So in fact nga, kapag halimbawa ang Diyos nila, example si Allah o Diyos nila na nandyan, ma-prove nila, masasaklawan lang din ng God nature, no, ang kanilang Diyos. So bakit? Example, na-prove nila na totoo si Allah o kung sino man yung Diyos nila. So magiging naturalesa na existido pala ang Diyos nila. So automatic pa rin, masasakop siya ng God nature, ano. Then the same time actually nakadebate ko si Bro Albert Hinkel ng DevCon. So nilatagan niya ako ng Big Bang at ipinrove niya, ginagamit niyang prove ang Big Bang na gumawa daw ng nature, ano. So actually nung kinwestiyon namin siya, doon siya nabutata nung kinwestiyon saan nanggaling yung energy na lumikha sa nature na sinasabi mo. Hindi ba part ng nature yun? O yung energy na yun? So obviously, part pa rin ng nature, yung energy na lumikha sa nature. Kaya nga, nature create nature. Diba? Create itself. Ngayon, kung actually nasa mga talata din naman sa Bible yan, pero hindi ko kabisado ang mga talata na yun. No? Nandun din yan sa Bible, even sa Quran, nandyan yan. Pero hindi ko na lang siya gagamitin kasi unang-una, sinasabi yan ng mga kadebate namin na hindi kayo naniniwala pero ginagamit nyo. So actually naman kasi, naniniwala kami doon sa ibang sulat na proven. Mali lang ang understanding ng ibang mga kadebate namin, no, na hindi daw namin pinaniniwalaan ang Bible o ang Quran. So actually, pinaniniwalaan namin ang Bible at Quran, yung mga bagay na totoo. 3 minutes pero yung remaining time. Yung mga kwentong parables, alam mo, mga parables, obviously parables kasi hindi naman totoo. So hindi namin pinaniniwalaan na totoo yan, kundi kinukuhaan lang ng magandang aral. So ayan lang. So yun yung paglalatag ko about God nature. So meron pang 2 minutes. Wave meron pa? 2 minutes. Sige, i-wave ko na, bro. Okay, lang naman talaga. so sige, bro. Yan po, no, si Brother Real Truth founder, no, ng God Nature. So dako tayo ngayon sa first cross examination for check ko muna yung ating time at i-end natin yung time ni Real Truth na 2 minutes, no. So Brother Alvin, ready ka na ba sa cross examination? Yes, Brother Ross, I'm ready. Okay, greet muna natin si Sara Gumulong Norvila. Peace be with you, watching from Mindanao. Okay, 10 minutes, Brother Alvin. First cross question ko sa iyo, Brad. Real Truth founder. Sige po. Hindi mo man binigyan ang pangalan mo. I consider you as a friend. Opo, okay na po yan. Yung mga sinabi mo within 10 minutes, hindi mo na naubos ang 10 minutes, mga 8 minutes lang yata. Anong concrete proof and evidence mo na ang nature is God? Kasi yun lang ang dapat patunayan mo sa affirmation. So sa 8 minutes mo, anong concrete proof and evidence mo na itong nature, ang kabuuan ng nature, is God? Wala kasing proof. Ito ang Okay. So, ito ang pinaka-concrete na proof, no? Wala tayong maibibigay na anything o any kaganapan na hindi niya masasakop. At kahit na ma-prove nyo pa ang Diyos nyo, ay masasakop lang din ng nature o God nature. So yun po ang pinaka-konkretong ebidensya na Diyos siya. Diba? Next question. Okay, next question. Sabi mo, sa kanya galing siya, niya. You use the personal pronoun. So do you mean to say that nature, everything in nature, as pantheist, is God himself? He's a person? Yung kabuuhan niya. Or wala, hindi kasi natin pwede siyang
o ano man gusto, kasi Diyos nga siya, wala naman sigurong tamang katawagan para sa Diyos, no, kung paano ba siya tawagin, kung niya o siya o he o she. So, 'di ba? So, hindi natin siya, wala talagang appropriate o tamang pagtawag sa Diyos, no? Kaya tinawag ko na lang na siya o niya. Next So, question. yun. Next question. As we learn so many things when we read books, philosophy, theology, etc. Di ba ang person requires an intellect and free will? So my question is, that is my premise. A person has intellect and free will. Tulad natin, tulad ng tao. Meron tayong isip, meron tayong free choice, free will. So saan yung intellect and free will ng nature? Kasi palagi mo tinatawag siya, niya. So person. So saan yung, where would we locate the free will and intellect of nature? Saan? Okay. So, ang pinaka-free will talaga ng nature, kung sa tao natin pagbabatayan, ay tayong mga tao. So, naandun ang intellect ng Diyos. Yung kabuuhan natin, pag tayo nagsama-sama, naandun ang intellect. Pero pagdating sa kabuuhan talaga ng God nature, ay kanya-kanyang intindihan. Gaya ng mga hayop, kapwa sa hayop, nagkakaintindihan. Tao sa tao, ganun ang pagkakaintindihan. May kanya-kanyang frequency. Next Pero question. sige. Next question. So, ibig sabihin, may intellect na tulad nating tao, ang buong nature, may intellect na buo. There is a whole intellect. Tulad natin, buo talaga yung intellect ko, buong intellect mo. Iba-ibang tao, iba-iba tayo ng intellect at saka free will. So, ibig sabihin, the whole nature has one whole, isang unique na intellect. Meron ding free will? Yes or no? Panigurado mayroon yan. Pero hindi na natin... Cut the time. So, yes or no first. And Yes. explain for 30 seconds. Okay. Sige. Yes. Yes, mayroon siyang intellect pero hindi natin maintindihan yan. Need nating maging isang Diyos para maintindihan natin ang kanyang intellect, ano? So, same lang din yan sa mga hayop. Para maintindihan mo ang mga hayop, need mo maging hayop. At para maintindihan mo ang kapwa-tao, need mong maging tao. Next question. We are less than 1% of an intellectual person or creature of the whole nature. Meaning, mga 99% plus are non-living things like planets, rocks, trees, etc., even animals. So, question ko sa'yo, ibig sabihin ang intellect nandito lang na situate sa tao? Wala doon sa ibang part ng nature? Kasi tayo lang nag-iisip eh. Yung mga bato, wala namang isip yun. Yun lang ibig sabihin mo, 1%, less than 1%, yun ang intellect ng universe, ng nature, ang tao mismo. Tayo lang nag-iisip, tayo lang. Yes or no? Kasi sabi mo kanina, sa tao, nag-isip tayo. Yes or no? Categorical. Sagutin ko na. Okay, yes yun. Based sa, based sa tao. Based sa atin na tao. Yes yan. Pero pagdating sa mga halimbawa sa ibang mga planeta, kung may mga nabubuhay doon, may sariling intellect din sila. Pero as of now, hindi pa kasi natin ma-observe na mayroon talagang nabubuhay na ibang nilalang sa ibang planeta. So as of now, yes, sa tao pa lang muna mayroong intellect. Pero by that time siguro na ma-prove na natin Next na may question. Ayun. Next question. So, you have not proven that non-living things like planets and rocks, sea, etc., only man is living in a person. So it means that you have not proven that all of nature is God Himself. Because the intellect is situated only with human persons. Tayo lang mga tao. You don't believe in angels and demons. So talagang tao lang na Cut the situate ang time. intellect. Cut mo na, Brother Alvin. I think you're going on rebuttal already. So be sure to give your question first. No, I'm laying down the premise, Badros, according to his answer. Okay. So I'm laying down the Okay. because he's Okay, that is a premise. So, siguro limitahan lang natin ng bagya yung premise masyadong mahaba. Meron pa tayong 4 minutes and 41 seconds nakapost yan. Okay, resume time, 4 minutes and 41 seconds. Go ahead, Brother Alvin. my question. So do you mean that the whole intellect of whole of nature is only situated in man and not in non-living creatures, non-living things? Yes or no? Categorical. Yes. Okay, next question. So if yes, so it means that non-living things
since less than 1% only is man of all the universe since time immemorial, which means that more than 99%, which is part of nature mostly, is not living and does not have intellect and free will, so it's not a person. Yes or no? Yes. Yes. So it means that it is not God, which means the stones, the planets are not part of God because they don't have intellect and free will. Yes or no? Again, yes or no? Categorical. No. Sagutin ko yan kung bakit no. So, no, even it is non-living things ayon sa atin. So, same lang din kasi yan sa part natin na tao. So, yung brain natin, hindi naman ilang porsyento lang sa katawan ng tao, no, ang brain natin. So, masasabi ba natin na porket hindi naman nag-iisip itong ating kamay, 'di ba? Masasabi ba natin hindi na natin part yung ating kamay kasi hindi naman nag-iisip? Next question. 'Di ba? Next question. Non-living things do not have human minds like us to direct their and determine their future and even their action. So, ang question ko sa iyo, is that your concept of God? Yes or no? Brother Alvin, saglit lang at Brother Real Truth, yes, Brother Ross? May problema ba sa audio ni Brother Alvin sa'yo? Oo, medyo naglalag nga. Okay, so kaya ko ni-stop yung time kasi sayang yung time ni Brother Alvin, naglalag. Hindi siya maintindihan ni Real Truth. Yes, paki-check yung audio check, Brother Alvin. Hello, Mike Test. Malinaw naman kayo dito sa akin. Okay, Real Truth, okay lang, na? naglag ng konti. Okay na ngayon, Real Truth. Okay na. Okay, resume time, 3 minutes and 9 seconds. Next question. You affirmed in my last question that yes, non-living things has no intellect and free will. So my next question is, if non-living things which compose 99+% of all the universe, all of nature, is that your concept of God? That non-living things has no determinative will to determine their future and their actions? Yes or no? 99+% No. is the concept of God without intellect and free will. Yes or no? No. No. Next question. So which means that nature itself is not God because you said no. Because most of nature cannot determine themselves. They have no free will and intellect, and you said yes, they have no free will and intellect, and that is your concept of God. Therefore, your concept of God would boomerang on you, yes or no. The question is that nature is not itself God Himself. Okay, so papaliwanag ko lang yung sagot ko kung bakit So yun yung kino-compare mo kasi yung percentage ng intellect versus sa non-intellect. So okay, cut niyang time. So merong categorical daw. So paki-ulit ng question, 1 minute and 53 seconds. Paki-ulit ng question. Naka-pause yan, ha? Yes or no? Yes or no? Kasi inamin mo na 99+% walang intellect and free will like sa tao, mga non-living things. So yes or no, ito palang nature is not God Himself because non-living things 99+% inamin mo, wala palang intellect and free will as a person. Yes or no? No. No, next question. Sige, paliwanag ko na ako bakit no yun na. So ikaw kasi nire-refer mo kasi yung intellect kasi as human intellect. So ang problema nga, sinasabi ko nga, ang God itself na God nature ay hindi naman talaga natin maiintindihan yan kung ano yung kagustuhan niya. Kumbaga yung kabuuan ng God nature, hindi natin maintindihan yon unless na lang talaga kung ikaw din ay magiging God nature ka rin. Next question. Ayan. Next question. We are already in modern times with science to determine if a thing has intellect and free will. And for all these past years, for around 5,000 to 7,000 years now that man exists on this universe, on this nature that you say, we are only having the one who have intellect to know things. We are the rational beings. So my question is, 99+% of the nature is non-rational or non-reasonable without intellect and free will. So do you mean, yes or no, your God who is the nature has no intellect and free will, 99+%? Yes or no? No. It has. So ipapaliwanag ko rin. Where? So ang intellect ng God nature na Cut mo na yung time.
Bigyan mo natin ng 30 seconds si Brother Real Truth, no? Pero yung Sige. ating naka-consume na yata si Real Truth ng mga 5 seconds, so 25 seconds. Pero meron na lang tayong 36 seconds remaining time. Sige, okay lang. Tuloy lang. Bigyan ko ng 30 seconds ulit si Real Truth, pero bibigyan natin ng last question si Brother Alvin. Okay? Okay. Sige. Okay, resume time. Pakisagot. Sige. Yung intellect na sinasabi ko about doon sa nature natin ay yung intellect ng tao, which is tayo lang din naman kasi talaga ang magkakaintindihan. So kahit na 1% o baka 0.0000001% lang yan ng entire God nature, as long as tayo ay nagkakaintindihan o nasa tao ang pagkakaintindihan, kasi yun ang sinasabi ko, hindi natin maiintindihan ang God unless tayo ay maging God. Hindi natin maintindihan ang mga hayop unless tayo ay maging hayop. So, in terms of ng God nature natin yung kabuuan, yes, sa 0.00001% lang intellect. Yes, tama yun, na nandun lang talaga ang Okay, intellect next, para sa ating mga tao. Okay, last question. Bigyan natin kay Brother Alvin. Inamin mo na kanina na you have no proof and evidence. Sabi mo kasi valid evidence eh. That is your point. So inamin mo kanina yung non-living things, wala kang proof at evidence na may intellect yun, tao lang. Yan ang sabi mo. So ibig sabihin, the God nature, much of nature is not God. Yes or no? Because you have no proof and evidence that there is intellect in nature. Yes or no? Yes, yung ibang part talaga ng nature ay wala talagang intellect. Pero hindi naman namin tinutukoy na Diyos ang part, kundi ang kabuuhan ang tinutukoy namin na God nature. Hindi namin tinutukoy na ang part lang, ang bundok ay God, ang sun ay God, ang kabuuhan ang God. Okay, thank you very much sa sagot ni Brother Real Truth. So, yun po ang kabuuan ng first cross-examination. Shout out daw kay Ali Javier. Ustad, magandang gabi. Okay, so dako tayo sa presentation naman ng ating kaibigang si Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic Church. Pero, nais ko lamang ipaalam kasi kanina nag-interrupt ako kay Real Truth kasi nakita ko kulang yung presentation niya, kaya gusto kong ipakita niya yung kanyang presentation as valid proof doon sa God na nature naman niya. So tingin naman, bahala na kayo kung na-present niya, no? So kailangan dito kay Brother Alvin, i-present naman ni Brother Alvin yung kanyang God. Okay ba, Brother Alvin? 10 minutes? Yes, boss. Okay, thank you very much. So here I will present, before I will make a comparative study between me and his stand as pantheist, all of nature is God, that is pantheism. My stand is Christianity or Catholicism, which we believe in a personal supreme God. Now, first and foremost, we have to consider the definition and concept of God. When we say God, I hope Mr. Real Truth Founder will also consider the definition even in the dictionary, because we are students, we are studying truth. So even the word God, Jeudi, which means a personal supreme being. You cannot be supreme being if you're not a person. You are the greatest person in the world because you are the supreme being. The being is the person per se, or the substance and essence of being. God is his being a divine person or personal being. If you do not accept that, then that is absurd. According to dictionary, you will change encyclopedias, dictionaries, because there is no dictionary, as I've remembered from grade 1, which says that God, Jeudi, means the whole of nature, and it is not, does not mean it's personal. It cannot be, it can also sometimes be construed as non-personal or impersonal. There is no such thing as that, because an impersonal being is not the greatest being or is an inferior being than a personal being. Like for example, Mr. Real Truth Founder is existent. He is living person. And then who is more superior? He or a carabao or a stone? So he is more superior than a carabao and stone. So our personal being, who is supreme being, personal God, is superior and is to be accepted and to be worshipped because it is superior than
a God which he only concludes without proof and evidence that it is the whole nature. So we can compare now. So his is impersonal, while ours is personal. Where our personal God has intellect and free will. That's why Genesis 1:26-28, man is created in the image of God. So man is made in the image of God. We are not making God here, but God is making man. Now in his being pantheist, he as a man makes paints a concept of God out of nature, of which 99.1% and more than even, because man is only 0.01%, he knows that already, of all the history of humanity, of all the history of the universe and nature existent in our world today, is non-existent and living, meaning their intellect is non-existent because he has no proof and evidence. So he wants to have valid evidence daw. Paano na valid evidence na wala kang ang ebidensya at prueba na may intellect yung mga planets? More than yun sa tao, numerically, even the size. Anong persento lang tayo sa mundo? So, meaning ang intellect sa tao, yun ang nagdala sa buong mundo. We cannot command planets. We cannot command even our own bowels. We cannot command anything even with our own body. Somebody much greater than nature, much greater than man, is in command of everything if we are to be logical. So now this is where my ontological argument on the existence of absolute truth as God. I will read here within 10 minutes, if I can finish within 10 minutes, my thesis to be submitted to UST, Philosophical Society. Number 1, absolute truth is existed logically or philosophically and even theologically. Otherwise, everything truth claims would be relative, and therefore, if every proposition, ideas, and doctrines are only relative to each other, then everything becomes automatically absurd. What does it mean in Tagalog? Kung walang absoluto na katotohanan, pinakamataas na buunan ng katotohanan, kung hindi ito umiiral, then logically, no, by deduction, by reduction, by logic, both in philosophy and theology, lahat ng pag-aangkin natin ng truth claims na tayo katotohanan, relatibo lang. So, walang absolute, relatibo lahat. That is absurd. You can say relative kung may absolute. Meron kang standard na absolute to say relative. Hindi pwede nga, relative lang lahat ng idea. Lahat ng being relative lang. Walang absolute. So, ayan, sira ka na dyan ka. Sa nature kasi, hindi kasi nag-aaral ng logic at philosophy, ang nature is not an absolute being. Why? 99% has no intellect. Why would you include being God nature? Sinabi mo God nature, yung planets, 99 plus 1%, na non-living. They're not existent with intellect and personal as supreme being. They're only part, we can destroy them. So can man, the intellect representing whole of nature, destroy our planet Earth? So which means God would destroy himself. The nature, which is God, can destroy himself. Man killing man? No. Even if we kill each other, when all of Earth is destroyed by nuclear bomb, there is still a God because he is the absolute nature. He is the absolute being, which is intellect and free will, which can command the destinies of man with free will and intellect based on this thesis of mine. By defense of the ontological argument and the existence of absolute truth. Number 2, my another thesis, you must destroy this, no? I will explain also in Tagalog, basta within 10 minutes, kung ano lang mabutan natin, kasi 8 to eh. Absolute truth is existent. Umiiral ang absolute na katotohanan. Pinakamataas. Buo yan ng whole. And is self-evidently existent. Evident yan. Kasi kung hindi evident, hindi siya self-existent. Meaning, how can you say it's relative when there is no absolute sense or absolute being? As an absolute personal being, because nature per se, substance and essence, can only be absolute as God. When you say God, sabihin mo God nature, it must be proven that nature itself is absolute. Nature is limited. It's not unlimited. It's not infinite. It's not absolute. So nature is only relative to God. So may mataas pa na Diyos sa nature. Logically, philosophically, and theologically. The supreme, perfect, infinite being, otherwise absolute truth, is as being absolute, or its absoluteness becomes plain absurd. Makalukuhan na sabihin mo, may absolute truth, tapos pala, hindi yun absolute personal being din, existent din.
who commands everything in nature. So again, nature, walang intellect. Ang intellect nasa tao. Lalabas humanism ka. Na tao pala ang Diyos dito. Hindi ang nature ang Diyos. So ano ka ba talaga, pantheist o humanism? Kasi humanism, ang man is God. God is man who commands all nature and the universe. He determines the destinies of the universe and nature. Ikaw pantheism ka, so sinama mo mga bato, mga planeta. In 99 plus 1%, wala nga eh. Inamin mo sa question ko sa iyo. So, Brad, kung God man yung sa iyo, it's a lesser God. Dito tayo sa supreme God. Ang katotohanan, absolute God, taught by Christianity, the Catholic God. Number 3, this absolute truth, which is also itself an existent personal, perfect, infinite, and absolute being, whom we call God, is the only necessary being, the primary being, the sum and origin of all beings, the summa veritatis, and even directly or indirectly, the source of all truths and all beings. So he is a necessary being because nature, per se, universe, has a beginning. Who begins nature? Who created nature? Who begins nature? The universe. And universe is only finite. It's a finite being. It's a finite thing. Even scientists can measure the bounds of the universe, the bounds of nature. So beyond nature, what is there? And God is the absolute one who is not bounded by nature. Hebrews 1:3, all of the universe, all of nature resides in the hands of God. You cannot say, where is God in the universe? No, the universe resides in God. You cannot say God is in one place because God cannot be limited to one place because He is everywhere. He is omnipresent. Jeremiah 23:23-24, Jeremias 23:24. Yung God nature mo, hindi everywhere eh. Kasi yung isip ng tao, yung intellect sa tao lang, wala pala sa 99+%. So paano yan ngayon? So hindi pala omnipresent yung Diyos mo. Di omnipresent ang Diyos namin. This is more to be believed and to be worshipped. Do you worship your God nature? Hindi naman eh. Nagsasabi ka lang, nature, Brother Alvin, is God. Do you worship the nature that is God? Who gives you the food and your drink and everything that you enjoy in life? You did not worship that God. So that is not supreme being. That is not God. That is only a Diyos-Diyosan. A God, a pagan concept of God. Number 4. How many minutes, Badros? 30 seconds. 30 seconds. 40 seconds na lang. O sige, ubusin ko na number 4. And that all other secondary contingent truths or beings are never independent. So tayo, mga other beings other than absolute God, absolute truth, are not independent. We are dependent on this absolute God. Upon its consonant and harmonious interpretation and value judgment in connection, alignment, and coherence, not to be dissociated or disharmonized. Otherwise, it by itself would be reduced into a truth dissonant proposition or being, or truth reduced into absurdity. So when we are not in consonance with the God being, the absolute God, which is personal being, existent as a person, then we are absurd being. Time's up, Brother Alvin. So, sige. Yun po, ano? So, batiin na natin si Abdul Jalil Torres. Putol-putol signal ni Bro Alvin. Pero naintindihan naman, ano? Sa konti-konting portion lang naman na puputol. Medyo putol nga. Okay, so, salamat sa inyong panonood, ano? Sara Gumulon Norvila. Okay, tuloy tayo sa 10 minutes cross-examination. Brother Rias Truth Founder, go ahead. Yes. Okay, Bro Alvin, so dun sa mga sinabi mo, kasi ako kanina nung nagsabi ako na God nature, inilatag ko yung evidence ng nature na andyan ang nature. So doon sa mga sinabi mo, asan yung ebidensya mo ng Diyos mo? Asan doon? Evidence? Yes. Evidence, yes. Aliban sa puro sulat. Hindi nga, I will explain. Let me explain for 30 seconds. Sige. My biological, scientific, and natural physical evidence is that on the biological level, the existence of God is proved. Why? It is a biological principle which states in reality that there is no living thing or matter that can arise from non-living thing. So we man did not arise from non-living thing. We are created directly by God. It is a fact of science. Non-living things cannot give rise to living things. It is proved by biology. Okay, doon sa sinasabi mo naman na yung nature ay kinreate ng universe. Ang tanong ko sa iyo, yung universe ba hindi part ng nature? Yes, yung universe is part of nature. But who begins the universe?
Many scientists said that Ah. the universe now has not existed eternally, so it has a beginning. So the question, where did it come from? It cannot Okay, come okay. from nothing. It Okay, it so, can come from a necessary being, which is God, the okay. absolute Next person. question. Stop Next muna yung question. time. Pause Okay, muna. Sandali lang. Nakapost yung time, 8 minutes and 37 seconds. So, hintayin po natin na Brother Real Truth na magsabi ang moderator na next question. Okay. Okay. Sige, Yes, sige. So, 30 seconds. resume time, 8 minutes and 37 seconds. Okay, yung sa sinasabi mo nga na who begin the universe, pag ma-prove ba natin kung sino ang nagbigin sa universe, hindi ba siya magiging part ng nature? No, he cannot be part of nature if we prove. Why? There is only one proof. If a universe is a finite, limited object, the wholeness of the universe, then where did it come from? Because it cannot arise from nothing. Something cannot arise from nothing. Something must can only be arise from a necessary being, a personal God who is supreme being who created the universe. Next Like you, question. gumawa ka ng mga Okay, so gamit dyan. para magkaunawaan muna tayo, ano ba muna meaning ng nature sa'yo? Nature, sabi mo kanina, nakinig ako, itong kabuuan ng universo, lahat dito, tao, lahat ng ma-determine by science, empirical world is part of nature. Oh, so puro lang material, empirical. But my question is, before this comes from nothing, before this existed, saan to galing? Next From question. nothing, ex nihilo. Who created ex Okay. nihilo the universe? Okay na, next question. So okay, yun naman pala, nakinig ka naman pala It na is God. Genesis 1:1. Next question. Nakinig ka naman pala na ang sabi na who can be determined by science is a nature. So therefore, kapag na-prove na ang Diyos mo, ang lumikha nga ng universe, magiging nature siya. Question. Magiging But naturalesa. Cut the time. Brother Real Truth, wala pa po tayo sa rebuttal. So, Okay. ano ng question? 7 minutes and Okay. 11 seconds. Okay, so ito babaguhin ko yung tanong, no. So kapag ba ang kung sino man ang ma-prove natin, no, kasi according to science, anything that can be proven is part of nature. Sumasang-ayon ka ba doon? Hindi. Ang sagot ko sa iyo, hindi, kasi God is beyond nature, because if He's part of nature, He cannot be the supreme being because He will be under the conditions and the laws of nature. But He's above, He's the lawgiver of Hindi yun nature. ang tanong ko. Ang tanong ko muna, Cut the time. Cut the time. Wait lang, Real Truth. Real Truth, no? So, i-address mo sa moderator, wag kay Alvin kung meron kang objection. Sige. Real Truth, no? So, meron tayong objection dito, Brother Alvin. Anong objection, Real Truth? Ang tanong ko kasi is hindi naman yung tanong ko tungkol sa God, no. Ang tanong ko, everything ba na ma-prove natin ay magiging part ng nature? Wala akong ina-issue kung God ba or something. So, yun lang ang tanong ko. Okay, counter? Yes or no ba? Counter-objection Okay. muna. Go ahead. Sumagot naman ako ba doon sa categorical na sabi ko, no. God, even ma-prove mo gamit lang science, it does not mean automatically, it does not follow that God is part of nature. Kasi nga, objection, bro, Ruth, hindi ko naman tinutukoy na God. Wait lang, Real Truth. Meron kaming rules now, one objection per question lang tayo. So, ganito ang rules ng PDA, Brother Real Truth. As long as sumagot siya ng categorical, no matter what he explains, wala ka, hindi mo na problema yung tanggapin mo man or hindi, gamitin mo na lang yun sa rebuttal stand mo. As long na sumagot siya ng categorical. Kahit mali yung sinagot, hindi naman tungkol. Okay. As long as sumagot siya sa categorical. Kasi yung points doon is yung categorical question. Doon yung points. Okay, gagamitin mo na lang yan sa rebuttal mo, paano mo i-rebut. Sige. Okay. Okay, 6 minutes and 41 seconds. Resume time, next question. Okay, doon nga sasagot mo kanina, hindi naman yun ang... Okay lang ba yun? Hindi naman, sabihin ko yun? Hindi naman yun ang tanong ko. Cut muna. Direct na lang tayo sa question. Kung meron ka mang premise, iksiyan mo lang. Do not explain. Okay. Okay. So... Otherwise, i-wave mo yung question. Kung wala ka ng question, i-wave mo. Okay. Di ba, Bardos? He can waive the questioning and go to rebuttal. Yan. He can waive the remaining time. Rebuttal na ba? Sunod nito? Rebuttal na? No, yes.
Sige, wave na natin. Sorry, battle Okay. na natin. Okay, so na-wave na yung remaining time. Check muna natin ang ending natin. So, Brother Al, ang mauuna dito, 10 minutes ulit sa rebuttal, syempre yung first speaker natin, ano? Ito na yung pwede nang yung mga sinabi niya, ganun. Oo, yes. I-rebut mo yung lahat ng mga sinabi niya. Yung Okay. nag-guess siya, then iba naman yung explanation niya. Pwede mong Okay, i-rebut sige. yan. Okay, Yun, so sige. 10 minutes, Brother Real Truth, sa ating first rebuttal. Okay, so yun nga kanina, no? So actually yung tanong ko nga kasi na kung ano man ang ma-prove natin via valid evidence ay magiging part ng nature. Pero ang sabi niya ay hindi daw magiging part ng nature ang God niya. So paano natin yun, no? Paano natin yun kasi ang meaning ng nature, na everything that we can prove is part ng nature. Tapos sasabihin niya ay hindi daw magiging part ng nature ang God niya kapag na-prove. So actually pwede nating tanungin si Meta AI, napakatalino naman ni Meta AI. Actually nga napaamin ko nga yan si Meta AI, no, na actually si Meta AI ayaw din niya tanggapin na ang nature ay God, kasi ang unawa niya sa nature ay yun nga lang, yung mga puno-puno, mga gubat-gubat. Pero nung tinanong ko na siya, Meta AI, ang nature, di ba, yan yung ma-prove natin. Sabi ko, if we can observe that God is really observable and really probable, will He become nature or will He become a natural na existido? Then Meta AI said yes. So magiging part ng nature ang God kasi na-observe natin. Pero yun yung kung ma-observe. So yun nga yun. Ang problema kasi their God cannot be observed. 'Di ba? So hindi talaga ma-observe yung Diyos nila. Kaya maraming atheist, no, na hindi naniniwala sa Diyos nila. Dahil unang-una ang claim nila, yun nga, ang God nila ay supernatural. Ang problema, lahat lang ng ma-prove natin ay natural. Wala tayong ma-prove na any supernatural. Unless, eto nga, hinahamon natin si Bro Alvin, makakapag-prove ka ba ng any supernatural happening para ma-prove natin na valid pala, na mayroon naman palang supernatural deity, supernatural person, o person. Doon ako nagtataka, ba't tinatawag niyang person ang ano ba yan, tao? Hindi naman tao ang Diyos, di ba? So, since hindi naman person, dapat nga ibahin natin ang tawag diyan. So, actually, ang meaning naman ng God sa dictionary, so actually, ito, plural, gods, tapos the supreme or ultimate reality. O ultimate reality, ano ba ang ultimate na realidad? Itong naturalesa. 'Di ba? Ano ba ang nature? Yan yung ultimate realidad na kung saan nabubuhay tayo dahil sa nature, hindi tayo mabubuhay kung wala ang nature. 'Di ba? Nandiyan ang lahat ng kaganapan ay nasa nature. So ano yan? Yan yung ultimate reality. It is according to according to Merriam-Webster dictionary, no? So kaya actually hindi rin kami hindi rin talaga kami pantheism. So kami ay real truth. Na nagkataon lang based sa pagsusuri namin, God nature ang kayang i-prove via valid evidence, no? Pero kung halimbawa, yung Diyos nyo naman sa RCC na ma-prove nyo, papaniwalaan namin. Basta ma-prove nyo via valid evidence. Asa wala akong nakitang inilatag mo, asan ang Diyos mo, ang puro lang sinabi mo ay puro sulat lang na there is absolute truth. Yes, meron naman talaga absolute truth. Pero yung Diyos nyo kasi, kaya nga hindi pinaniniwalaan yan ng mga atheists kasi wala silang any supernatural happenings na nasaksiyan, nakita o kayang i-prove, di ba? Puro kwento lang na kwentong-kwento, hindi naman na-prove. Tulad ng gaya na lang ng kwento ni Adam and Eve na kung saan puro butas ang kwento. 'Di ba, na kung saan si Adam and Eve nanganak ng Kael at si Abel, namatay si Kael, kung sino man namatay ng ibang bayan. The question is, paano nagkaroon ng ibang bayan kung sa kanila nga nagmula ang lahat ng tao? 'Di ba? Questionable yung mga kwento. Kaya nga ang daming hindi naniniwala diyan. Tapos ang Diyos pa ng RCC ba yan, na kung saan ayaw ipakain ang prutas ng talino. Anong klaseng Diyos yan? Mabuting Diyos ba yan? Ayaw ipakain ng prutas ng talino at paparusahan ang tao dahil sa pagkain ng katalinuhan ng prutas, 'di ba? So sa God nature, lahat kung ano man ang naganap, siyang naganap, 'di ba? So wala tayong magagawa, ganun talaga ang nature, no? Kaya nga tayo ay hindi nga tayo mabubuhay nang wala ang nature. At proven 'yan. Pero kung halimbawa ikaw may kakayahan kang mabuhay nang wala ang nature,
Therefore, hindi Diyos ang nature. At kaya mo ring i-prove na ang nature ay ginawa talaga. Ma-prove mo talaga ang Diyos mo na lumikha ka mo ng nature, ay papaniwalaan namin yan. Basta ilatag mo asan, paano niya ginawa, maliban sa sulat. Kasi kung sulat, ikaw din naman mismo, hindi ka maniniwala. Kung sasabihin ko na, lolo ko ang gumawa ng buong nature, buong universe, nilikha yan ng lolo ko. Di ba? Siyempre, hahanapan mo rin ako, sige nga, paano ginawa ng lolo mo? So, same din yan sa Diyos mo. Paano ginawa ng Diyos mo ang nature? Di ba? Pakitaan mo kami ng ebidensya or kahit, actually, hindi mo naman may papakita yan, magbigay ka na lang ng any supernatural happenings na kaya nating i-prove ngayon na. Pero, kahit ma-prove mo yan na mayroon talagang supernatural happenings, ang problema, sad to say, masasaklawan pa rin yan ng nature. Kasi ang mangyayari dyan, magiging, naturalesa naman pala na mayroon talagang supernatural. So, yung supernatural mo, magiging nature. So, kaya nga yan yung sinasabi nila na kasabihan, if you can prove God, it isn't a God. Bakit? Kasi ang batayan nila ng pagiging Diyos ay supernatural. Ang problema, na-prove mo na mayroong supernatural. Therefore, it isn't a supernatural na. So, it isn't a God na. Hindi na siya Diyos. Hindi na siya supernatural eh. Kasi na-prove mo na. Di ba? Na-prove mo na magiging natural na siya. So, ganun kasi ang nature. Everything that we can prove by a valid evidence, it will become a nature. Di ba? So, ganun nga, no? Masasaklawan lang ang Diyos nyo ng God nature. Kahit sinong Diyos pa, basta ma-prove mo yan. Kaya sabi ko nga sa mga Muslim, paano ba yan? Kapag na-prove nyo ang ala nyo, magiging part lang din siya ng nature. Di ba? Na lumikha. Halimbawa, sabihin natin, ang Diyos kasi namin nasa another universe. Wala sa universe natin. Doon ba sa another universe, wala ba sang nature? Mayroon pa rin. Di ba? Posibleng walang nature siya doon. Di ba? Ano yun? Di ba? Small pot na parang bula. Di ba? Kasi sabi nga sa philosophical, there is no such thing as uncosmos. Diba? Nag-aaral ka naman ng philosophy. Di ba? So, walang uncosmos. So, therefore, lahat pala ng bagay may cause. So, kung may cause yan, edi still natural yan. Di ba? Hindi yung magiging supernatural. Lahat yan naturalesa. So, masasaklawan lang din yan ng salitang God nature namin. Kahit na sinabi 3 natin, minutes. sinabi natin konklusyon na, wala namang isip yan, nasa 0.1% sa isip lang natin yun. Sa kaisipan lang natin. Kahit nasabihin naman natin na, ang nature no kasi may kawakasan, ang mundo ay masisira. Sa utak na naman natin yung katawagang kasiraan eh. The question ba, sagad ba? Kasiraan ba tawag doon? Hindi ba yun ay cycle lang? Na kung saan pag nawasak, mabuo, mawasak, mabuo, mawasak, mabuo, mawasak, mabuo. Kaya nga yung sinasabi namin, there is no such thing as creator. So bakit sinasabi namin walang creator? Dahil unang-una, transform lang talaga ang meron. Na kung saan from something to something. Hindi po pwede yung from nothing to something kasi mababiolate mo yung sinasabing uncosmos, di ba? Kaya nga to prove nga na hindi totoo ang creator nyo, ayon sa mga banal na aklat, ang tao ay nilikha, actually mali yung likha, dapat transform lang. So, way back before kasi, walang term na transform. Ang term lang siguro dati, likha. Kaya lahat ng ang nilikha, dapat yung tinransform lang. Kasi ang kaibahan ng likha sa transform, ang likha ay galing sa wala. Ang transform ay may pinanggalingan. So, actually, tinanong ko kay Meta yan, na, butata na naman si Meta. So, di ba, so tinanong ko, Beta, anong kaibahan ng likha at ng transform? Ang sabi niya, ang likha galing sa wala, ang transform ay galing sa something to something. So, tinanong ko siya, si Adam and Eve nilikha ng Diyos o tinransform? Ang sabi ni Meta, hindi, nilikha ng Diyos si Adam and Eve. Sabi ko, Meta, linawin mo, ano ba meaning ng transform? Galing sa something to something. So, saan ba galing si Adam and Eve? Galing sa putik. O ano ba yun? Transform o likha? Obviously, something to something is transform. So, sabi ni Meta, oo na, tama ka na. Kita mo na. Napaamin ko si Meta, di ba? Sobrang talino ng AI. 1 minute. Napapaamin natin na ang creation, o di talaga creation tawag doon, transformation ang tamang tawag doon, nag-transform lang si Adam and Eve from putik, naging tao. So, hindi talaga siya creation. So, doon namin inaano na there is no creation. At
To prove na walang creation, hindi natin madidibang ang law of conservation of energy, which is states that energy cannot be created nor distracted. It only transform into another form. So meaning, ang sabi, cannot be created. It only transform, cannot be destroyed din. So ngayon, kung there is a creator talaga, tulad ng sinasabi nyo, sa amin, sa God nature namin kasi, nagtatransform lang, which is sinususugan ng law of conservation of energy. 'Di ba? Ngayon, kung kaya mong i-debunk ang law of conservation of energy, therefore, papaniwalaan kita na totoo na may creator. Na totoo yung Diyos nyo na nag-create, na nanggaling sa wala at nagkaroon ng meron. Pero ang problema kasi, nagkakaroon ng paradoxal question. Kung ang Time's lahat up. ng bagay nanggaling sa wala, ay hindi galing sa Diyos nyo. Time's up. Kasi, ayun. Okay, so yun po no, yung rebuttal stand ni Real Truth Founder sa loob ng 10 minuto. So bigay natin ngayon kay Brother Alvin ang kanyang cross-examination dito sa rebuttal. Brother Alvin, 10 minutes. Okay, thank you very much, Pedros. Ang una kong tanong sa iyo, you speak about creation ex nihilo from nothing, tapos transformation. Para sa iyo as a pantheist, God nature, ano ang totoo doon sa dalawa? Kasi, Okay, got pa yan time. Patapusin mo muna, Brother Real Truth, yung question. Hindi, okay lang mag-object muna. Gusto ko lang linawin, hindi kami panties, kundi real truth kami. Okay, clarification. Sige. Okay. So, check muna natin, uulitin natin yung time kasi konti lang naman ang ano. Ulitin mo lang yung time. Seconds No lang eh. Okay, 10 minutes, Brother Alvin. Ang tanong ko, linawin ko at gawin kong konti. Being a God nature believer, that nature is God, God is nature. Ang question is, alin sa dalawa ka naniniwala na transformation ang paglabas ng nature o mundo, universe, or ex nihilo, yung created from nothing? Sa dalawa kasi exclusive yun eh. Saan sa dalawa? Pili ka sa dalawa lang. Ano yun? Categorical. Transformation. Next question. Next question. Anong prueba mo evidence? Kasi mahilig ka sa evidence, valid evidence. Anong valid evidence mo at prueba na ang universe is only transformed? Anong forma nitong universe before nito sa universe ngayon? Anong form nito para masabi mong transformed lang to? Okay. So, ang aming valid evidence dyan ay yung law of conservation of energy. Once na kaya nyong i-debunk din ang paniniwala namin na transform. Hindi. My question is, kung transform ito, ano ang forma nito before? Kasi pag transform, ito, halimbawa, ito ang metal, ginawa mong radio o ginawa mong bagay. So, anong transform galing tayo? Anong transform galing tayo? So, that is the valid evidence of being transformed. If you say transform, may pinanggalingan ka na forma. Anong evidence mo at valid evidence at prueba na ano yung forma natin noon, ang universe at nature? Sige, yun na nga ang prueba, no? Yung mga gadget natin, hindi naman yan manggagaling sa wala. So in fact, lahat ng bagay sa mundo na nakikita natin, lahat yan may pinanggalingan. Yes, diba? Yes, cut mo na yung time natin. Anong objection mo, Brother Alvin? My question is very clear, tapos hindi siya responsive. Saan yung pinanggalingan na forma kung transformed? Kasi kung transformed, galing sa may pinanggalingan. Ano nga yung pinanggalingan bago naging ngayon ang universe o ang nature na nabutan natin? Okay, anong pinanggalingan noon? Okay. Wala pa siyang nasagot. Clarify lang ng moderator, no? Before the universe was transformed, ano siya dati? Yes. Yun yung tanong. Okay, sandali. Meron ka bang counter, Brother Real Truth? Yan, hindi natin mapuprove yan kasi mapuprove natin ayon sa Big Bang. Pero ang mapoprove natin, yung mga bagay ngayon, tulad nitong panyo, saan nang galing to before naging panyo? Obviously, may pinanggalingan. Galing sa fabric. Hindi siya nanggaling sa wala. Kasi, pero kung may mapoprove ka na galing sa wala, biglang, tsuran, nagkaroon. Next question. Therefore, tama ka. Next question. Ako, meron akong American physicists sa Amerika that they discovered that oxygen was being created ex nihilo from nothing, from the void. Ikaw, anong prueba mo na ex nihilo is impossible? Na hindi pwede gagawin ang isang bagay galing sa wala?
May prueba ka. Kanina sabi mo, wala kang Okay. prueba sa'yo. Okay, so yung sinasabi mo na Sa transformation. Dito Okay. naman sa negation mo, yung negated, ex nihilo creation. Tapusin mo muna ako, para hindi pa ako tapos sa question. Ano namang prueba mo na walang ex nihilo creation from nothing? Kasi sa Bible, from nothing, God created. Hebrews 11, Genesis 1:1. Anong prueba mo counter evidence na walang ex nihilo creation? Sagot. May Okay, prueba so ka? ang Wala. sagot ko Wala. dyan, ang prueba namin dyan is until now, walang nakakapag-debunk ng law of conservation of energy. At yung sinasabi Objection, mo na, Cut a time. Okay, so alam ko naman ang objection ni Brother Alvin. So ang sagot ni Brother's Real Truth is, wala naman tayong categorical kasi dito. So ang sagot niya is about synergy, no? So whether you like it or not, so wala tayong magagawa doon. Walang tanong ko eh. Kaya nag-object ako. Nag-object ako, Brados, kasi Okay. tanong ko, mayroon bang ebidensya na wala? Ibig sabihin, wala palang ebidensya talaga siya. Okay. Next question. Sandali. Meron nakita ang moderator na categorical. Merong evidence or wala? ang wala. Mayroong Wala. evidence or wala na Yes. ano? Na yung question mo, Brother Alvin, pakiibigay sa kanya ulit. Yes. May evidence ka ba o wala na mali yung ex nihilo creation na something was created from nothing? Kasi yun ang Genesis 1:1, Hebrews 11 na pinawalaan naming Katoliko. May ebidensya ka ba to the contrary, concrete evidence na wala yung ex nihilo creation? It's impossible. Okay. Anong ebidensya mo? Ang evidence namin dyan ay yung wala, hindi tayo makapag-prove na kaya nating lumikha sa wala. Diba? At yung sinasabi mo na ang oxygen ay nanggaling sa nothing, can you prove it? Na talagang galing sa nothing yun? As in wala? O asan ang ebidensya mo doon? Cut mo na yung time. Brother Real Truth, time ni Brother Alvin to cross-examine your rebuttal. So, hindi mo time para mag-cross-examine. Kasi siya ang nagkukwento. Kaya nga, hindi mo time ngayon na mag-ask question kay Brother Alvin. So, you just need to answer the question. 6 minutes and 48 seconds. Next question. American Physicists Association doon sa Amerika nagsabi na they discovered that the universe, ang volume ng oxygen nag-increase. So, oxygen means created from nothing in outer space kasi void ang outer space. Wala doong previous na matter. So, nag-increase ang volume. So, ex nihilo yun na prueba. Ang sayo, anong prueba mo na walang ex nihilo? Na dumami man ang oxygen, ang volume sa universe. Anong prueba mo? Kasi ako may prueba, ikaw wala. Anong prueba mo? Concrete. Evidence kasi ito sa akin, concrete to eh. Sagutin ko naman. Anong ka sa'yo, Brad Ross? Sagutin ko. Yes. Brother Alvin, pasagutin na natin. Okay lang ba? Okay. Hindi, sagot na kasi binanata niya ako, sabi mo lang yan. Hindi yan ang tanong sa sagot ko. Categorical sa akin. Cut mo na yung time. Brother Alvin, cut mo na yan. Brother Alvin, cut Hindi mo ko na. yan sabi. Brother Alvin, cut mo na. So, ganito na lang. Kung meron kang objection, Real Truth, wag mo i-direct kay Brother Alvin. Sige. Ito ang objection ko. Yung sinasabi kasi... Ako may objection sa'yo. Ako may objection. Ako muna. Yung objection... Sandali, Brother Alvin. Sandali, Brother Alvin. Kasi yung question mo kasi, sumingit siya na dumirikta sa'yo as an objection. Kaya sinabihan ko siya, huwag kang dumirikta kay Brother Alvin, dumiritso ka sa moderator. So, bibigyan naman kita, Brother Alvin, ng time din para sa rebuttal. Naka-post naman yung time ninyo. Naka-post ang time, 5 minutes and 50 seconds. Ko lang muna, bro, Gerald. Sige, go ahead. Objection ko kasi, yung kwento kasi niya, parang hindi naman tanong. Kasi nagkukwento siya na obserbahan daw ng mga scientists. Malay ko ba sa kwento niya? Kung ilatag niya kaya yung kwento niya, check natin kaya. Yan, maganda. Okay, Brother Alvin. Ilatag natin yung kwento mo. Brother Alvin, objection. Yes, counter objection. Yes, go ahead. Kasi prueba ko that the scientists and physicists found out in their study sa outer space that the volume of oxygen is increasing than previous years before in the past. Ikaw, kung may counter evidence ka, ikaw ang mag-present kontra sa akin.
Huwag mong sabihin, Ah, sabi ko lang. Bro Gerald, Saan ang ito counter? objection. Hindi. Sandali lang. Sandali lang, Real Truth. Tulingan ko ako Yolanda Cruz eh. Okay. Ako nagtanong sa maglatag ka ng Okay, ebidensya. Ako meron, ikaw wala. Okay, Brother Alvin, no? So, sa nakita ng moderator, kasi one objection per question lang tayo. So, sa nakita ng moderator, to clarify the issue, hinahanapan ka ni Real Truth ng valid evidence or any link or ano ba tawag nito Kung saan mo na nahanap sulat. yan? So, saan mo nabasa yan? Yun. Oh, yun. Yun ang tinatanong eh. Yan ang sinasabi. Hindi nga siya maghamas sa akin doon. Kasi sa Undercross, I quoted. I-google mo dyan. Physicists all over the world discovered uniformly. Okay, Teka muna. Okay. Ang hirap sa'yo, Sandali lang, Real hindi ka Truth, para maliwanagan tayo. Hanap pa ng prueba, bibigyan ko tayo kang makinig. I-google mo yan, nandyan yan, alam mo yan. I-google na lang kung mayroon talaga yung sinasabi niya. Hindi, ganito na lang. Sandali lang. Huwag mo lang nag-uunahan kayo, di tayo matatapos nito, no? So, sa rebuttal siguro ni Brother Alvin, ipapakita naman siguro niya yan. Yun naman Okay, pala. no? Papakita mo ba, bro? Boss, ngayon ko nga ipapakita kasi naghingi siya. Tapos ipapakita ko, i-google niya. Tapos siya naman magbibigay ng counter evidence. Bro Gerald, paki-google mo na lang. Hindi ako pwedeng mag-google ngayon kasi nasa live streaming ako. Ikaw, mag-google mo yan pagkatapos because we're debating now. Okay, basa mo yan eh. Sandali. Hindi tayo matatapos pagka ganito, ano? So, ayusin na lang natin to. Resume tayo sa next question. Bro Gerald, okay ba ganito na wag na lang siyang mag-ano kung hindi naman niya naka-ready yung sinasabi niya. Nasasabihin niya according to scientists, 'di ba? Sandali. Hindi talaga tayo hindi mo naman nilatag. Hindi talaga tayo matatapos pagka ganito. Abutin tayo ng umaga, no? So, wait na lang natin sa next question kung pwedeng mailatag yan ni Brother Alvin para sagutin mo uli. Okay, next question, resume time. Next question. Kahit hindi mo tanggapin yung prueba ko, ang siningin ko sa'yo, ikaw, ano ang concrete evidence mo? Ang volume ba ng oxygen? May prueba ka dyan na constant. Taka muna, yan ang problema, Brother Rudy. Ayaw mo patapusin eh. Brother Real Truth, pigilan mo muna ang dila. Patapusin mo muna si Brother Alvin sa kanyang question. Hindi pa eh. Sasabihin mo. Nagpapaliwanag pa sa kanyang question. Okay, Brother Alvin, resume time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ang tanong ko, ulitin ko lang, very simple, walang mo nang sapawan. Ako may prueba ako, sabi ng mga scientists at physicists sa Amerika, mag-google mo yan, that oxygen volume is increasing. Sabi mo, mali ako. So sinong scientist ang prueba mo, physicist, na sabi, mula noong panahon, mga years ago, hanggang ngayon, constant pa rin ang volume ng oxygen sa universe. Mayroon ka bang ma-cite dyan na constant pa rin ang volume ng universe? Kaya mali si Badalvin na ex nihilo created ang oxygen. Sige, meron ka, wala? Aminin mo pag wala. Okay. Na constant ang volume ng oxygen. Okay, answer the question. Okay, so ang sinasabi ko naman, wala naman akong sinasabi. Meron ka, wala? Yes or no? Meron, wala? Cut muna. Be honest. Brother Alvin, sandali lang. Masagot na ako eh. Okay, meron ba daw or wala? So, merong categorical. Meron na evidence. As of na wala akong na-research, pero kung gusto mong bigyan ako ng time na mag-research, ay i-research ko yan. At yung sinasabi mo naman na yung nanggaling sa wala ka namang kasing nailatag na pinapasal ko nga kung meron. Ano na yan? Comment na yan, Berdos. Next question na tayo. Sa na yan. Wala daw ako na. Basta ang amin. Cut muna. Basta ang pinaka-point namin. Cut muna ang time. Sige. Okay. Nagbibilang ako rito ng time. So, nasa 27 seconds pa siya. Sumingit ka na. So, hintayin na lang natin. No? So, meron din tayong rules, no side comments, no, just direct answers and explanation. Okay, 4 minutes and 37 seconds. Resume time. Next question. We studied philosophy ni Socrates, Aristotle, Plato. Do you believe that there are two parts of the all ideas and things and objects in the universe? Meron tinatawag na abstract terms, abstract being, and there are also concrete things, concrete beings. Yes or no?
May abstract at concrete. Do you believe in that philosophically? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Okay, thank you very much. Yes. So now, itong abstract things na is that part of nature which are concrete. Give me an example. Anong abstract beings, abstract things existent in the realms of idea according to Aristotle, Plato and Socrates? Ano yung mga abstract para sa Sagutin ko iyo? na. Kasi Sagutin sabi ko mo na. yes, alam mo. Okay. Sige, ano? Ikaw ang nag-ano niyan, 'di ba? Dapat ikaw ang maglatag na lang. Bakit ako papalatagin mo? Ayan na naman eh. Cut Ikaw that time. nag-open yan eh. Sandali. Kung hindi pwede namang i-pass yung tanong kung hindi Ah, mo pass sasagutin. Next question. Next question. Okay, next question, Brother Alvin. Next question. Ako na lang mag-ano dito sa premise. Yung abstract means, for example, love. Yung redness, pagkapula ng pula. These are abstract things, human nature, things. So, are they existent or non-existent? Itong mga abstract. Yung Sa idea. Yes. Sagutin ko na ba? Teka, nagchachapi si Brother Alvin. Pause muna natin. 3 minutes. So, Brother Alvin, audio check muna. Nagchachapi. Hello, mic test. Hello. Okay. Okay na ba? Yes. Malinaw ba, Real Strut? Malinaw ba sa'yo? Malinaw. Bakit kaya ganun? Pag sasalita na siya, biglang lumalabo, no? Sige. Okay, malinaw naman ngayon yung audio ni Brother Alvin. Okay, question mo, Brother Alvin, ulit. Okay, ulit. My premise is that you believe that there are abstract and concrete things according to philosophers like Socrates, Aristotle, and Plato. So now I will ask you, yung abstract things tulad ng love, justice, truthfulness, etc. Pati na yung soul, kaluluwa, hindi nakita yun eh. So these are the concrete things makita sa nature. So you believe these things exist na umiiral to talaga. Merong pag-ibig, justisya, umiiral to talaga, yes or no? Umiiral yan, pero yan ay usually sa kaisipan umiiral. Kaya nga, nililinaw namin yan na ang Diyos nyo ay existido lamang sa kaisipan. Hindi existido sa reality talaga. Ang meaning namin ng reality, ay yun yung actuality na sa kaisipan existido at sa aktualidad existido. Next question, very good answer. So, alin ang Diyos o Supreme Being sa dictionary ang mas totoo? Yung umiiral sa reality o yung umiiral lang sa kaisipan? Alin sa dalawa? Yung nasa reality. Sa dalawa. Nasa reality at hindi kaisipan lang. Very good. So, sunod na tanong. Yun ang tinuturo ng Katoliko, that the Supreme Being who is, according to ontological argument of St. Anselm, as a premise, yun yung existent Supreme Being na is greater than a Supreme Being who we allege who is only existent in our minds or in the realm of ideas. So now you affirm that the ontological argument that God as an absolute being is really existent is true. Yes or no? Totoo talaga may absolute being, supreme being, existent yun. Kasi absolute at supreme eh. Yes or no? Existent yun in reality. Kung ma-prove natin ang Diyos nyo by valid evidence. Yes or no? Categorical before Yes explain. or no eh. Yung sa inyo, no. Yung sa amin, yes. Yes pala. Maraming salamat. Yes. Hindi. So, yung God nyo, no. Kasi hindi nyo na-prove pa yan sa as valid evidence. Sa kaisipan pa lang. God Ross, kasi Okay, nag-yes na siya eh. Nag-guess ako sa amin. Sa Diyos namin. Narinig ng moderator, no sa inyo, yes. Hindi naman sa akin ang tinatanong ko. Yung objection mo na, brother. Okay, objection. Go ahead. Objection, moderator. Yes, go ahead, Brother Alvin. Kasi nag-yes na siya, moderator, sa dalawa lang na choice ko na tanong, alin yung mas greater being, yung existent in reality or yung existent only in the realm of ideas, sa isip lang? Nag-yes na siya na superior talaga supreme being, yung existent in reality, yes na.
Yes. So yun ang tanong ko sa kanya. So Yes, yes, naman pala na existent in reality. So do you mean to say that the ontological argument of Saint Anselm and my ontological argument on absolute truth is existent talaga in reality? Yes or no? Yes. Existent talaga in reality kasi yun ang supreme eh. Yes or Okay. no? Sabi naman niya yes. Sa akin daw no. Doon sa Diyos nyo ang sinasabi ko. Doon Kasi sa ang Diyos tinatanong namin, ko, hindi yes. sa Diyos ko. Yun sa Okay, tanong ko. Post time. Existent ang 1 minute and 3 reality. Yung dalawa seconds. nun. Sandali, Brother Alvin. 1 minute and 3 seconds. Next question po tayo, Brother Alvin. Sige, next question. Kasi sabi mo, hindi existent yung Diyos ko. Sinabi mo kanina, yes, yung existent in reality. Meaning, mayroon talagang Diyos, Supreme Being, existent in reality. Yun ang Diyos naming Katoliko. Supreme Being, existent in reality. Question. Ay naamin mo, ganun din ang Diyos mo, yes or no? Ganun Yun din. ang Diyos Yes nga or no? namin. Pero amin, God nature nga. Yun ang ultimate reality sa amin. So next question. Paano mo nalaman na yung God nature mo na inaamin mo, God nature mo, is the Supreme Being which existed in reality? Anong concrete, valid evidence mo? Sa amin meron. Logically, ang valid meron. Meron evidence namin sa'yo, anong concrete evidence mo? Give us concrete evidence. Sagutin ko Wala. lang. Okay, pakisagot, no? So, 16 seconds na lang tayo. Okay, Bigyan na ang lang concrete natin. evidence namin sa God nature namin ay ayan na ang realidad. Nakikita mo ang nature sa realidad. Nandyan. Nakikita mo. Kaya nga sabi namin kung ano ang claim, siya ang evidence. Ang claim namin ay Objection, nature. operator. Ang nature. Okay, 5 seconds na lang tayo, Brother Alvin. Ano objection? Ang objection ko kasi ang question ko, paano mo ma-prove at may valid evidence ka na yung nature nga, yun ang Supreme Being. Paano naging Supreme Being yung nature? Yun ang tanong ko, anong evidence mo? Hindi mo lang i-assume na, ang God nature, nakita mo reality. Kaya nga Supreme Being siya kasi yung lahat ng Supreme Being mo, it is ng only assuming, assumption and probata. Okay, sandali, Brother Alvin. Bigyan mo natin ng time na sumagot si Brother Real Truth. Okay, lahat ng law. Yes. Okay, lahat ng law Sagot. Okay, lahat ng law ay nasa law of nature at wala tayong law na uma-against sa nature. May law ka bang law na against sa nature? Time's up. So, yun po, no, ang kabuuan ng cross-examination dito, no? So, mukhang nahihirapan. Okay lang, break muna ng 1 minute. Okay, so mag-greet lang tayo. Lang, ha? sige. Kaya lang, medyo maganda yung topic, yung intense eh. Kaya lang ako, ha? Okay, sige. Greet lang natin si Ali Javier. Sabi ni Ali, wala na, finish na, nga na, tumbling na. Sabi naman ni Sarah Gumulong, aktay ka dyan, Real Truth, sa tanong na yan. Sabi naman ni Abdul, putol-putol signal ni Bro Alvin. Yun lang. Sayang. Pwede ba yun ma-edit na Diyos? Pwede ba ma-edit? Pwede. Sabi naman dito ng isa, first stand pa lang, wala na yung nature mo. Minamani ka na ni Alvin. Okay, so salamat po sa inyong mga komento, ano. So wait natin, Brother Alvin, baka gusto kang may i-shout out or regret. Shout out to my friends, mga supporter ko, si Brad Jonathan Espino. Mga to sila, members of Radical Disciple Missionary, Bishop delegated by my friend, Most Reverend Bishop Filomeno Bactol. Ito pa, si Brad Christopher Catris Bernabe, si Brad John Paulo Cruz. Marami pa ito, mga 7 lang siguro ba so I will read them, no? Mga 1 minuto. Ang iba wala dito. Brad Ramon Mapalo Naol. At may iba pa dyan, hindi ko nadala ditong iba. So ito lang muna, yung iba sa next time na. Marami pa naman tayong oras sa podcast. Maraming salamat. Balik tayo sa iyo, Brother Ross. Okay, shout out kay James Antulan Otto. O kita mo na Real Truth, pag magaling sa science kalaban mo, wawa ka. Okay, nag-congratulate si James Antulan. Congratulations, Bro Alvin, kita mundo. So, yun yung mga komento natin dito sa Okay. So, tuloy tayo, Brother Alvin, sa iyo namang rebuttal stand for 10 minutes. Sige. Hindi.
Ako pa no, di ba rebuttal ako? Oh, magre-rebut ka pa. Kasi, Sa akin. Kasi kanina, nag-cross ka sa rebuttal ni Real Truth. Ngayon naman, ikaw naman ang mag-present ng iyong rebuttal. Okay, sige. Umpisa na tayo, Badros. Yes, 10 minutes. So ngayon, sa rebuttal na tayo, kahit ano na dito, because I 10 minutes. So una, alam ko, alam niya, nabasa niya yung article sa science na yan. Mag-google mo yan kasi ako mayroon ako dito, kalimutan ko ang link. The increased puzzled scientists and physicists in the universe, on Earth, are puzzled why the oxygen volume of the universe from time immemorial and time past has been increasing. And where did this volume of new oxygen molecules found in outer space come from? When in fact, oxygen is only within the confines of planets like Earth, the living planet. And there are oxygens also outside in empty space. Now, he should prove that, Brad Albin, my concrete evidence is that your scientists and physicists are false. Why? Because the oxygen volume is constant. There is no such thing as that in the scientific world, because I have read it in the scientific magazine and it can be googled anytime. So I have proof. Well, Brad, God nature has no proof. O ayan, wala kang prueba. So where does that oxygen comes from? Ex nihilo. So now scientists are believing and physicists believing in the Christian God, that there is something as a creator who created something out of nothing. So it does not follow that there is nothing. You cannot create something out of nothing. It depends. If there is a powerful God like the Judeo-Christian God, the Christian concept of God, or the Islamic concept of God, that can create out of nothing. Genesis 1:1, and then Hebrews chapter 11, verse 7 below, that God created everything, all of the universe, out of nothing, because that is really true. In physics and biology and science, the universe did not exist eternally. So you can say there is no creator, there is no beginning of the universe, because it is already existed eternally. No, science knows that any finite thing, any finite being, any limited being, like the universe, the wholeness of the universe, gaano man ito kalaki, finite pa rin to, limited pa rin to. Anything na limited, meron niyang pinagmulan. Kasi ang walang pinagmulan, yung unlimited lang, even in science. So ang universe ba is unlimited? It is infinite? No, it is finite. May bounds nga may measurement nga So may bounds at measurement, somewhere in the past, it is not existent. Kasi nag-grow ang universe, expanding. Parang baby ba, lumaki ka. So galing kang baby, galing kang wala. O ganun yun. Years ago, nandyan ka ba, Brad? God nature is Brad Alvin before 1969. 9 months before ako na-conceive ng nanay ko, nandito ba ako sa mundo? I'm not existent. Sabi mo, transform. Saan ako from nature? Anong transformation? Sa bayag ng lolo ko? Hindi ako yun. Bayag lang yun. Kaya meron talagang determinant na God who willed on the universe, na willing, the creator of the universe, and he determined the universe, what would operate on the laws of nature. Sabi mo, my laws of nature. So it would posit by reduction, that the universe has a lawgiver. Where can you ask the universe? Universe, nature, can you give us the laws? You can only discover the laws, but you cannot direct the laws. If it is really truly a law, there is a lawgiver and a director. Oh, that is why. So you do not also know the second law of thermodynamics, that all the universe are going to expand and are going to be destroyed. Sabi mo, transform. Ngayon pagka-destroy, di wala ng nature mo. Paano matransform ulit? Hindi mo alam galing saan na-transform. So mali ang transformation kasi ex nihilo, meron proba ko, ikaw wala, inamin mo. Tapos ngayon naman, matransform later in the future. Ano namang matransform in the future? You cannot even determine. Sabi mo, ikaw intellectual, ikaw intellect sa buong universe, sa buong nature. So ano talaga yan? Absurd, bogus yan ng mga ideya. It only comes out in the 21st century, yung pantheism or God nature. Ayaw sabi mo, hindi ako pantheism, Brad Alvin. Pero ganun, pare-pareha na kayo kasi God nature lang sabihin ko na yun ang stand mo. It only you invented that, ikaw nga founder ngayon ka lang, founder ka. Naribat na yun, matagal lang panahon, hindi ka pa tao. Dapat sana mag-aral ka din ng ibang type of philosophy. Tulad ng ko, tinag-aralan ko St. Thomas Aquinas, 5 ways, ontological argument of St. Anselm of Canterbury. Tapos naggumawa naman ako ng ontological argument on the existence of absolute truth, who is God. Inamin mo kanina sa stand mo, yes, Brad Alvin, mayroong absolute truth.
Meron absolute being. So kung may absolute truth, absolute being, which is personal, merong intellect, may intellect nga tayong tao, hindi tayo absolute eh. Di ba? Creature lang tao, maliit lang tao, mababa lang. Yung concept of supreme being, sinain namin mo sa dictionary, supreme being, Brother Alvin, existent yung supreme being, ang nature lang. Hindi nga yun ang nature, kasi yung supreme being, walang nag-create sa kanya. He is the creator. Nobody caused his existence. Fallacy of the sequitur kasi, Brother Alvin, if ma-prove mo na merong Diyos through science, it would come out that God is part of nature. Fallacy of the sequitur. Fallacy of assumption non probata. You're only assuming what you not prove. Wala kang ang prueba eh. It does not follow non sequitur. Halimbawa, magprueba ko, magpakita na sa akin ngayon ang Diyos. Tapos sabihin ng Diyos, I will reform the world. I will make a new heavens and new earth. Revelation 21. That doesn't mean He is part of the universe. No, He's not part of the universe because He destroyed the universe. He can let the universe go back again to nothing. He can annihilate the universe because He is the one who can create. Tulad mo ba, you can create a radio. You can also destroy the radio. Yun ang Diyos who is not part of the universe because wala pa, sabi ng scientist, before the universe, ang existent lang talaga, someone who caused the universe. Yun ang question ngayon ng mga scientifico eh. Wala pa universe kasi may beginning. Wala pa. Non-existent pa lahat ng umiiral dito sa nature. Wala pang nature. Sinong nag-umiiral doon na doon siya nag-origin? Itong nature. So sino yun? It must be, ano yun? Hindi, mali ang tanong na ano yun. Kasi ang ano, bagay. So hindi, walang intellect. Hindi person, hindi makapag-create ng nature or universe. So it must be, the right question is, who? Who started the universe? Who began the universe? Who created nature? Who started and began nature? Sagot lang isa lang, God, supreme being ng mga Katoliko na Kristiyano, pati ng Islam, pati ng Judaism. Sa'yo, nature lang. So limited pala, finite being pala, limited pala. So limited, finite being cannot be the supreme. Ikaw nga nagsabi, Brother Alvin, ang supreme yung absolute, yung existent in reality. O yung reality mo, hindi existent yun, na supreme being yun, kasi you cannot prove it. Nature cannot direct itself. Kasi walang intellect. May be a nature, yung supernature, yun ang magtuturo, gumawa ng nature. Yun yung God, philosophically, ontologically, logically, at theologically proven. Hindi sa Bible lang binano ko sa science, because sabi ng science, you cannot have something from living creature, from non-living creature. That is fundamental law of biology. I studied biology in UP, University of the Philippines, and philosophy, 4 subjects. Plot 1 ako dyan sa UP, sa philosophy, 4 na subject, Philo 1, 2, 3, 4. Fundamental lang sa philosophy and even biology and science that only living things cannot come from non-living things. So kung living things tayo na tao, Genesis 1:26-28, galing tayo sa buhay din na Diyos na gumawa sa atin. Hindi pwede na bato o universo na pumutok ang gumawa ng tao. Hindi pwede, pati ang earth natin ang gumawa nito is perfect condition, fine-tuned to lahat. Ang laws dito, hindi tulad ng Mars, hindi tulad ng Venus. So may responsible nito, hindi naman tayo tao ang responsible nito. Kasi in the history of the earth, may time, wala pang tao. So is the intellect here responsible for fine-tuning the universe and earth? It is God, no other. Kasi you have to conclude who. You cannot just ask a question, what? Nature. Who? Who created nature? Meron talagang stopover. Kaya, Brad, God nature, I'm sorry to tell you, bugbog ka talaga dito kasi hindi mo masagot ang who started nature eh. Nature is not nature eternally. Nature has a beginning. The question is not what began nature, kasi what is a process, nature itself, but who? Sino responsible in creating beginning? Now, Pascal's wager would be like this. You have to believe there is an existent God, like C.S. Lewis and J.K. Chesterton, the great philosophers in our modern times. You have to believe, and dito ka pupusta sa sandal sa mayroong Diyos talaga na supreme being na existent in reality ontologically. Thomas Aquinas also proven it 5 ways. So ako din, absolute truth as a personal being. Tapos si St. Anselm of Canterbury, isang santo namin, nag-prove din na ontological argument, supreme being is existent in reality because he is more greater and more supreme than a supreme being that we can conceive, maisip natin, nasa isip lang in the realm of ideas. Sumangayon ka naman na supreme being is existent in reality. So yun ang God na we believe. Tapos hindi yung nature, mo sabihin na, mali ang sa'yo, Brother Alvin. No. Mas tama nga sa akin kasi sa'yo nature is finite and limited. Hindi nga totoo nga God yung sa'yo eh.
Ang sa amin ang totoo, inamin mo, existent in reality, yung God namin na supreme being kasi wala kang prueba na supreme being yung nature mo kay nature cannot create itself. Is amin supreme being kasi our God, the concept of God of the Catholic Church and Protestant and Muslim and Judaism is that our God created nature. Isa na ngayon dito ngayon ang showdown. Saan ang mas supreme, ang greatest being, yung nag-create ng nature o yung na-create lang ng supreme being? Di siyempre yung supreme being namin na nag-create sa nature mo. Yung God mo pala, ginawa ng God namin. So, mas totoo na God ito namin na pinanawalaan. Time's up, Brother Alvin. So, shout out tayo kay Nonong Revealer and Dale Medalio. Okay, so check natin. Sabi ni Nonong, panalo na si Real Truth. Okay, start natin. 10 minutes for the cross-examination, Real Truth. Okay, so yun nga yung amin noon, claim namin ay nature. Ang claim namin ay nature, nilatag ko, ang evidence ko ay nature. Ngayon, ikaw, ba ang claim mo ay nilikha ng Diyos mo ang nature? Nasaan ngayon yung ebidensya mo ng God mo? Bakit ang ginagamit mong evidence ay yung nature namin? Sagot. Ang evidence. Sagot. Makinig ka muna sa sagot. 30 seconds. Huwag mo na sumapaw. Sagot, very simple. Kasi yung nature mo is finite limited. So, something in the past na wala pa yung finite at limited kasi hindi naman unli at infinite yung nature mo. So, it posits that there is a creator of your nature. Yun yung God namin na mas supreme sa God mo na nature ka lang, hanggang nature ka lang. Yun ang sagot ko sa'yo. Proven by ex nihilo, by the scientists and physicists in America. Oxygen is increasing in volume, created from nothing. Next question. So, doon sa sinasabi mo na oxygen ay na-create o dumadami, di ba? Does it prove ba na God mo ang talagang lumikha nun o hindi ba ang nature ang lumikha rin nun? Yes, because simply nature cannot create itself because ang volume supposed to be ng nature should be constant if the laws are the same. So bakit nag-increase? So may gumawa. Saan yung gumawa? Empty space, ang void, ang space. Hindi naman dito sa earth yan. Ang sa earth yata is the volume of oxygen is constant. But in the outer space, nag-increase. So God is the responsible one who created oxygen. It's God. Next question. Okay. So sinasabi mo that the nature cannot create itself. So hindi mo ba nakikita na ang tao ay lumilikha ng kapwa-tao, ang puno ay lumilikha ng kapwa-puno? Hindi mo nakikita yon? Yes, nakikita ko pero hindi nagbago ang volume. Pag transform mo ng isang bagay sa lupa, halimbawa metal, ginawa mong TV, hindi nagbabago ang volume ng elements sa mundo o sa universo o sa nature. Whereas yung na-discover ng scientists, iba yun na kaso. Kasi ang oxygen, na sa outside of the earth, na dito lang sa confines of the earth, ang volume ng oxygen constant, outside in the universe, nag-increase hindi nag-constant. So may responsible of creating oxygen ex nihilo. It is God of Judeo-Christian God. It's not nature. Okay, kung hindi, sabi mo hindi nagbabago ang volume. So sinasabi mo ba na ang tao ay kaya niyang likhain ay isang tao lang, ang puno ay kayang likhain niya ay isang puno lang? Hindi ka mo nagbabago ang volume. Hindi nga nagbabago ang volume kasi yung anak natin galing lang sa kinakain natin within the confines of nature which is limited and finite. So there is no eternal regress na may kasunod pa after the earth, after the universe, mayroon pa doon na gumawa na makita din in nature. No, the totality of nature, dito na tayo, limited nga lang ang volume Ang question ngayon, yung added volume na past years, hindi nadagdagan yung... Okay. Yung added volume na sinasabi volume in outer space, galing yun saan? Dito okay. Yung may Diyos. Okay, yung sinasabi mo na hindi alam ng scientist kung saan nanggaling yung added volume, hindi kaya ang sagot nun ay hindi lang talaga nila alam, pero pag nalaman nila, according to meaning nga, na lahat ng ma-prove, yun nga, pag nalaman ay magiging part ng nature. So meaning to say, kapag nalaman natin kung saan nanggagaling yung volume na yan, ayon sa kahulugan ng nature, ay magiging part ng nature. Hindi ba mali? Tama ba mali? Sagot, no, mali ka. Bakit? Alam na ngayon ng modern scientist na ang space is empty and the source is only earth.
nandun ngayon ang nag-increase, hindi naman sa Earth, na source of oxygen. Empty space yun. Nakita nila walang bagay doon. Walang elements before oxygen, empty talaga, vacuum. Tapos Next biglang question. nagka-oxygen. Next Is question. God creator? Okay, Yung sa'yo, nature lang. So sinasabi Bababa mo yun. na nakita talaga nila na empty ang space. So paano mo masasabi na nakita nila na empty? Wala nga. How you can see na wala? Ang wala ay wala at hindi mo talaga makikita ang wala. Actually, ganito, no? Ang space ay hindi naman talaga existido. At ang time ay hindi rin existido. At the time, yes, nakita, no. So, nandito po tayo sa cross-examination. So, kailangan, kung may premise man, iksiyan Okay, na ito natin. na lang tanong. No? Alam mo ba na yung space at ang time ay existido lang naman talaga yan sa kaisipan at hindi talaga sa realidad? No! Space existed in reality. Why? Even the speed of light, void nga yun kasi ang light, walang reflection direct on all space kung wala lang ang mga planets. Nag-reflect ang light, nag-reflect kung may planets, so will reflect the light. You don't talk about physics. Empty void talaga ng space, nag-increase ang oxygen. So God is responsible for making oxygen. Genesis 1:1, verse 11. Sige. Sunod na tanong. Kasi parang pwede magdebate doon tayo. So ito naman, yung sinasabi mo na the second law of thermodynamics, sabi mo sa second law ay kayang i-destroy, 'di ba? Hindi transform, 'di ba? So actually, ginugol ko kanina, parang mali yung sinabi mo eh. Ang sinabi sa second, yung tanong mo. Tama ba yung sinasabi mo na ang law of second law of thermodynamics ay pwedeng i-destroy ang mga bagay? Wala kong sinabi na po destroy. Ang sabi ko, based on the second law of thermodynamics, the universe is expanding. So meaning it is being patungong chaos and not uniformity. So who directs according to second law of thermodynamics, law yan of nature? Who directs na mag-expand ng universe tapos puputok naman ulit at mawawala? Yan ang question ko. God yun ang responsible for expanding the universe. Okay, so ibig kong sabihin. So, next question. Okay, so ayun naman pala, malinaw naman pala na sinasabi na law of nature. So therefore, yun na nga, ang God namin ay ang nature. So ngayon, kung ang God nyo, siya ang batas ng lahat, di sana sinabi dyan, law of your God. Hindi ba dapat? Bakit law of nature kaya ang sinasabi? Sagot, tinawag ng scientist dyan yung tao na law of nature kasi nakita natin dyan by empirical discovery. Pero who is responsible for that law is not nature itself. Law of nature doesn't mean na nature ang gumawa, kundi may gumawa pa dyan, yung supernatural, yun yung God na supreme being na naggumawa kasi God determines the future of the universe na mag-expanding according to law of thermodynamics. Expanding, hindi naman naging maliit na bagay. Makapag-prove ka ba ng any supernatural events na hindi nasaklaw ng nature? Yes, Benny. Miracles. No, halimbawa ako, diagnosed na ng doktor na I have lung cancer. Tapos pagka next time, nag-pray ako sa Diyos, na-diagnose naman ng laboratory, wala, zero, negative na. So that is the law of God. It's not nature. Kasi nature, mamamatay na ako, first stage na, first stage, second, third. So there is God existed. Ito wala eh. So who will help you? Yung miracle na sinasabi mo, kaya mo bang i-prove na talagang miracle yan at hindi mali lang ang na-diagnose ng mga doktor mo? Yes, marami kaya kong i-prove. Yung mga santo namin na nagmimilagro, may medical evidence, may medical certificate na dito at this point in time, positive siya sa laboratory, cancer fourth stage, mamamatay na, kay terminal na. Tapos next month, nag-ampo sa Santos, no? Nanalangin sa Santo, nanalangin sa Diyos, nagmilagro ang Diyos. Pag laboratory, negative na, kaya buhay, hindi man namatay. Okay, next question. Kung miraculous naman pala ang mga santo mo, bakit pa tayo nagpapatayo ng mga hospital? Wala naman palang kwenta yung hospital na yan. Magdala ka na lang kaya ng rebulto sa hospital. Sunod na tanong. Diba? Sunod na tanong. Kasi hindi naman tayo lahat talagang tunay na niwala sa Diyos eh. Ilan nga lang ang may true faith in God. Kaya may hospital para yun mabuhay. Yung hindi masyado na naniwala. Hindi nga nagdadasal eh.
Kaya maraming mga tao that only proves, the hospital only proves na the faith of Christians. It does not prove that there is no God. It proves there is God. Mahina lang yung pananampalataya ng Next iba kaya walang question. milagro. At Next ang Diyos ang question. nagbibigay ng milagro, hindi ang tao na naghihingi. So meaning to say, ang Diyos nyo pala ay nagmimiragro lang sa mga naniniwala. So hindi ba dapat, since matalino ang Diyos nyo, hindi ba dapat bigyan niya ng milagro ang mga taong hindi naniniwala para sila ay maniwala sa Diyos nyo? No, maraming beses na yan ginawa ng Diyos pero bumalik pa rin sa pagkakasala. Si Satanas, binigyan na ng paraiso, lahat ng kalulungan, binigay na, pero nagrebelde pa rin. Ikaw kahit ngayon, bigyan ka ng maraming pera, igastos mo pa rin yan sa bisyo. So mawawala pa rin kahit panalunin ka ng loto. So hindi kailangan tayo lahat manalalo ng loto. Kailangan natin contentment, yung humility, yung pagkababang loob, paging mabait. Kailangan natin mga godly character. Hindi money, pagkapanalo sa loto. Next question. Hindi naman milagro yung pagkapanalo sa loto, no? So ang maganda kung talaga yung Diyos nyo ay mapagmahal, gamutin niya ang lahat ng nasa ospital. Time's up, Brother Alvin. So, yun po, no, ang kabuuan ng debate. Greet na natin si Brother Nonong S. Revealer saka si Dale Medalyo, no? Yung mga huling nag-comment sa atin. Napakaraming comment ni Nonong. Dapat hindi ka na uminom ng tubig at ng langhap ng hangin. Dapat hindi ka muna tumira. God namin na nature para sabihin mong miracle. Okay, so yun po mga komento, no? So, hindi po natin, opinion po nila yan, no? Sa kanila yan, hindi po sa moderator yan. Okay, so conclusion time tayo. Check ko muna yung ating 5 minutes pala. Hindi ko pa pala nailagay yung 5 minutes natin. Check ko muna. Wait lang. Muna, Brad Ross, 3 minutes na lang. 3 minutes? Okay, pwede naman. Kasi ano na lang naman to eh. 3 minutes na lang kasi conclusion na lang. Ano na lang to. Conclusion? Oo. Huwag na nating masyadong pahabain. Last 10 media lang. Okay, so syempre unahin natin si Brother Alvin. Usual, yun ang nakagawian sa conclusion time. Brother Alvin, 3 minutes. Sige, ako mauna. So maraming salamat ulit sa ating Chief Admin, Badros Casona, at sa mga listeners and viewers na nakikinig sa atin at comment dyan sa baba. At si Brad, real, founder. Ito, founder nga ka lang, Brad. So ibig sabihin lahat ng mga tao, before you become a founder of your philosophy, o hindi alam, mas marunong pa Socrates, Plato, at Aristotle tayo. Marami nga silang alam mga pilosopo na hindi mo alam that in the realm of ideas, there are both concrete and abstract. Abstract yung love, yung justice, yung fairness. Alam ko naman you feel love, but can you see love? Is there empirical proof na nasapan mo yung love by your tongue? O nakita mo, narinig mo ang love? No. But love is abstract. But the concrete proof is that you feel love. Yun. It is not part of nature. You cannot say that nature is love. No, it is something supernatural ang love, ang fairness. Kaya nga yung standard of God, love of fairness, comes from the absolute being who is God. Kasi yung love, fairness, justice, galing yun sa Kanya na super yung karakteristik na, yun na yung absolute. Paano tayo hukuman dito that we have morality na ganito-ganito? Iba tayo ng morality. Sa ibang mga tribo sa Africa, ang pagpatay ng kanilang mga anak, morally upright yun kasi i-alay sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa atin, bawal yun. Kasi ikaw, Pilipino ka, alam mo na, in modern times, thou shall not kill. Mapreso ka dyan pag pumatay ka ng tao. No? Kahit na unborn infants, you can go to jail. So iba-iba tayo, relative tayo ng hukom about the value judgments about our morality. But who determines the final perfect morality? That it is wrong, this is right. Nandyan sa Bible yung 10 Commandments. Ikaw nakagawa ka ba ng 10 Commandments? Hindi ka pa tao dyan. Panahon pa yan ni Moses, and even before pa Moses, it is already written in the hearts of men by God. Romans 2:14-16. So the question is, moral argument. Saan yung galing yung moral laws mo? Hindi na yan nature laws laws of nature sa physical, hindi na yan sa material. Yung moral laws, may moral laws na ito, right and wrong. Saan galing yan? Hindi yan sa'yo galing. Kasi lalaki ka, posible maging mamamatay tao ka kasi mangre-rape ka lang dyan ng magandang babae. Kasi yun ang tama sa'yo.
But there is somebody who will determine absolutely that as absolute moral being is God. Yun ang sinusundan ng tao because tao is created in the image of God. Nasanabi ng Diyos sa Ten Commandments, Deuteronomy chapter 5 and Exodus chapter 20, huwag kang papatay. So tayong lahat dito may papatay, may mga kriminal, pati Katoliko, kriminal, nandun na ngayon sa preso. Ako naman, sumusunod naman ako kasi Diyos nga ang higher, absolute standard, moral standard ko. Kung wala ang Diyos, di pareha tayo dito, magpatay tayo dito. Wala naman, relative tayo lahat, walang absolute moral being. So yan Brad, marami ka pang matutunan dapat, no? Huwag kang mag-stick lang sa isang bagay na keso, ako founder nito, ako nakadiscover nito. You also reflect and meditate other philosophies. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Good night, God bless. Okay, thank you din, Brother Alvin. So, bigay natin ng 3 minutes final conclusion kay Real Truth founder. Okay, so maraming salamat no Bro Gerald at kay Bro Alvin sa time na ibinigay sa atin. So ayun na nga no, ang Real Truth nga ay sinasabi nga niya na mag-aaral. So ayun na nga, kaya nga kami nakikipagdebate para aralin yung inyong mga paniniwala no, at aming tatanggap kung mayroon kayong nailatag na valid evidence. But as of now, wala kang nailatag na valid evidence, na wala naman akong nakita na iyong inilatag maliban lamang sa mga arguments. So, yun nga, tulad ng emosyon. Actually, emosyon, sinasabi mo, hindi ito part ng nature. Pero actually, ang emosyon ay part talaga ng nature yan. Dahil unang-una, simula pagkabata ka pa lang, may naturalesa na may emosyon ka. Unless na lang na hindi natural sa'yo na may emosyon ka para sabihin natin na ang mga emosyon ay hindi part ng nature. So, kaya nga, patuloy namin sinusuri. At actually, puro contradicting ang mga nakasulat. No? Ayon sa Bible nyo, ang tao ay nilikha ayon sa kanyang wangis, pero ayon din sa Bible nyo, ang Diyos ay walang wangis. So, di ba? Very contradicting. So, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, ngunit ang Diyos nyo ay walang wangis. Kaya nga ang daming hindi naniniwala diyan sa mga sulat nyo, no? So, mag-aral tayo ng philosophy. So, yun nga, mayroon tayong tinatawag na mind reality at mayroon din tinatawag tayo na real na realidad talaga. So yung mind na sinasabi namin na yung Diyos nyo ay sa kaisipan lamang existido, sapagkat hindi nyo yan mabigyan ng aktualidad o actuality na existido talaga yan maliban sa yan ay existido lamang sa oras, same as math, same as number, same as time and space. Yan ay existido lamang sa sa utak natin, sa kaisipan natin. Pero kung bibigyan natin ng aktualidad, asan ba yung numbers? Wala tayong maipapakita. Asan ang numbers? Wala. Inisip lang pala natin na ito ay isa. O pag nilagyan pa ng isa, dalawa na. So yun ang numbers. Even time doesn't exist naman talaga sa realidad, no? Kasi ang time ay iniisip lang natin to prove nga na ang time ay hindi existido talaga sa realidad. Iba-ibang oras natin. Magpunta ka sa ibang bansa, iba-ibang oras. Same lang din ng Diyos nyo, no? Unlike sa God namin na ang nature ay existido, na andyan ang nature. At yun na nga, kung ano man ang ma-prove natin, even sabihin natin supernatural yan, magiging natural pa rin. O sabihin natin, sige, hindi siya naging natural, supernatural, still part pa rin ng natural. Super nga lang. Pero yun nga talaga ang problema sa supernatural. Pag na-prove, everything that we can prove, it will become natural. So naturalesa, lalabas na naturalesa lang pala lahat at natural na existido ang Diyos nyo na lumikha kamo ng nature. At ayaw nyo naman tanggapin na ang nature ay wala naman talagang lumikha kasi madidebunk nyo yung law of uncaused. O sabihin natin law ba yun? Diba? There is no such thing as uncaused. So meaning to say, lahat pala ay may cause. Ngayon kung sinasabi nyo naman na ang Diyos namin ang cause ng lahat, pwede ko rin naman sabihin na ang lolo ko ang cause ng lahat, 'di ba? So 'yun yung conclusion natin na kami nga sinusuri namin na asan ba yung ebidensya mo? Wala ka na ilatag. Maliban lamang ayun. Okay, so yun po no ang final conclusion ng ating dalawang debatista, no? So pero bago tayo magtapos at magpaalam dito sa debating ito ay bigyan muna natin ng ilang mga mensahe, pagbigyan mo natin ng ating mga debatista, no? So, Brother Alvin, shout out, plug in, or greetings? Maraming salamat ulit, Brad Ross, sa ating katunggali ngayon. Si Brad, Real Truth founder, sa kanyang time, pakipagtalakayan sa ating ngayon, very friendly naman, no? Naman ang namin, exchange is very, wala naman ditong personal attack. So, very good.
ang shoutout ko lang sa mga Catholic faith defenders who are continuing defending the faith. Maraming salamat sa inyo. Taos puso ako nagpapasalamat of your zeal to defend the Catholic faith. Tulad nila ni Brad Chris, no? Ang mga kaibigan ko dyan, sila Brad Ramon Mapalo Naol, no? At iba pa, hindi ko na lang ma-mention sila John Paulo Cruz at iba pa dyan. Sa lahat ng listeners at viewers, maraming salamat. Paki-share our debate sa Facebook group and pages nyo. Siya nga pala, may podcast ako dito. Naka-post naman yan sa walls po at sa FB page ni Brad Ross sa Philippine Debaters Association, PDA. Ang podcast ko, every Sunday, the same time, 7 to 8. Ganun din Martes, 7 to 8. At saka Thursday, 7 to 8. So abangan nyo, Centere Cum Ecclesia, about the Catholic doctrines ang isi-share ko sa inyo. Also some parts of philosophy at iba pa dyan na very need at contemporary natin sa panahon natin ngayon. Tapos yung debate ko is coming. Tinakbuhan ako, Brad Ross, ni Brad Denmar Santiago. Lumipat kay Brad Rasha sa Rasha TV. December 4 na daw, 8 to 10 p.m. Sige, pagbigyan lang natin, no? Hindi ko alam anong dahilan niya ba't lumipat siya. Ang bait naman ni Brad Ross. Wala kung reklamo dito kay Brad Ross, ba't iniwanan to ng iba? Tapos, sige lang, Brad Ross, okay lang. Tapos yung debate natin dito, Brad Ross, kontra kay Brad Vincent Tulan, meron naman tayong schedule dyan, nakapost. So, sundan nyo, no? Tapos yung sa December naman, 18 yata yun, if I am not wrong, yung debate namin sa Seventh Adventist Church na nagngili ng Sabado is demonic, satanic doctrine. At marami pang debate dito lang, only in Philippine Debaters Association, PDA. Good night, God bless. Maraming salamat ulit. Thank you, Brother Alvin. So, dako tayo kay Real Truth Founder. Okay, maraming salamat no kay Brother Gerald at kay Brother Alvin no sa yun nga dito sa napakagandang talakayan. So, actually after ng debate na to, hinahamon ko naman yung mga Muslim no. Ganun pa rin same topic, proving of God via valid evidence kasi yun talaga ang pinaka main point namin na bago pagdebatihan yung kung ano-anong topic na papatunayan, mas maganda yung God muna natin ang ating patunayan kasi ma-invalidate yung ibang topic kasi hindi mo na-prove yung God mo tapos ipapatunayan mo yung iba ng alam ba papatunayan ko na sinabi ng Diyos hindi mo na-prove yung Diyos mo di invalidate. So yun yung pinaka main cause namin kung bakit ito muna ang topic na need nating pagdebatehan via valid evidence ang latagan. So, yun nga, tulad kasi yung iba naguguluhan sa amin ano ba yung valid evidence? So, yun na nga, kung anong claim, yun ang valid evidence na dapat nating ilatag. At sabi ko nga kay Bro Gerald, dapat may judge tayo. Actually, may nakuha kaming judge, so medyo hindi umabot yung mga time, may busy sila So, sa amin naman kasi kung ano yung talagang, actually gusto nga namin parang talakayan lang talaga. Actually, parang hindi na debate. So, kung pwede sana, mas-sked natin with podcast ni Bro Alvin. So, kung pwede yes, ako umakyat, parang talakayan lang tayo, hindi siya debate. Diba? Na parang tuloy natin yung sinabi mo na about science na yun yung from yung nag-expand, diba? Para ma-check din natin talaga. Kasi actually sa debate talaga, pero yung formal na debate talaga, lalo sa ibang bansa, talagang pag sinabi ganito, mayroon silang ilalatag na ayan. So, yun ang gusto namin talaga, surian ng surian hanggang sa ma-prove talaga natin na talagang legit yung sinasabi ng taong to. Gusto ko nga may part 2, part 3, part 4. I'll share the links to you, Brad. Don't worry. Para mas-sked natin sana yon. So hopefully so ako may mga works din kasi ako tulad mo technician, then programmer, IT developer. So marami akong ginagawa pero ginagawa ko ng paraan para mas-sked yung mga debate or talakayan para at least 'di ba maano natin talaga masuri natin. Ito na natin this podcast. Ross, 1 hour podcast. Gawa na lang tayo ng other segment, comparative study siguro. Yun. Para other segment na lang. Pag-usapan na lang natin sa chat box yan. Sa PDA, nandun ba ako, Bro Gerald? Yes. Parang hindi ko na nakikita kasi yung mga chat doon. Sobrang dami ko rin GC na rin. Hindi ka yata nakafollow. Baka hindi mo. Sa GC, nakapalo ako doon. Hindi, sa page. Sa page. Baka hindi ako nakapalo. Facebook page. Hindi ba may GC tayo ng PDA? Dalawa pa nga yun. Hindi naman tayo nag-live sa GC, kundi sa Facebook hindi, page. Parang walang active masyado. Kaya hindi ko nakikita. Hindi, yung live streaming natin sa Facebook page. Hindi, yung GC mismo kasi hindi ko nakikita na yung GC.
ng PBA. Okay. Check ko lang. Check mo, baka naalis ako doon. Sige. Meron tayong mga admin kasi doon eh. Oo nga. So, doon marami naman kaming GC with Bro Nonong at yung iba pa. So, inano ko nga, meron nga akong itiisa na maganda siya ang mag-judge kasi hindi siya naniniwala sa God. Pero actually, hindi rin niya ma-debunk yung God nature namin eh. Pero hindi lang niya ina-accept din as a God ang nature. Okay. So, Okay, yun. sige. Okay, so Maraming yun salamat. po, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat, Real Truth, sa partisipasyon dito. And Bro Alvin, palagi naman si Bro Alvin dito. Pero magpapasalamat pa rin tayo. Maraming salamat. God bless. At saka, siyempre, may God din naman sila, the nature. So, God bless sa inyo. God bless sa lahat. And good night. Maraming salamat. Okay, good